aking Day 123 devotion para sa ating 365 daily devotion pinamagatang ano ang gap theory. At ang topic pa rin yan ay gap theory. Sabi po dito yung concept na gap theory teaches that there's a time gap between Genesis 1 verse 1 and 1 verse 2, possibly million of years. Some believe this explains the age of the earth or a previous creation judged by God. However, the Bible doesn't clearly teach this theory. Many faithful Christians believe the creation account is continuous and complete from verse 1 onward. At ang Bible verse pa naman nagpaka sa Genesis chapter 1 verses 1 to 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantala ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At ang Bible verse po naman, at ang teachings po natin yan ay the gap theory, exegesis theory into the Bible. Ito po kasi may 2 kinds po kasi ng Bible reader. Ito po yung exegesis into parang nag-include siya ng ng parang tawag ito, nag-include siya ng mga pananaw niya, parang ganun, parang hindi siya nakontento sa kung ano laman ng Bible, parang dinadagdagan niya pa ito ng mga niya, ng mga mga thoughts niya or mga pananaw niya ganun. At ito naman po yung isang exegesis, talaga yung galing sa Biblia, talaga yung nilalabas niya talaga yung tuong kahulugan ng Biblia, talagang inaaral niya kung ano talaga yung tunay na ibig sabihin at ano talaga yung gusto iparating sa atin ng ating Panginoon. Ganun, ito po yung two kinds or 2 types of Bible readers. Number 2 po, the Bible must be used as basis of science. Ito po yung science. Hindi po tayo mag-base sa science para lang sa Biblia. Mali po. Mag-base tayo sa Bible na parang baliktad kasi yun pa tayo dun sa Bible mismo tayo parang magbabase parang into science. Number 3, the Bible teaches a 6-day creation and reveals the origin of sin and death. Kasi diba, nung pagka 6 days, diba, creation natin, tapos reveal ng origin and sin and death. Kaya dito, yung Biblia, tinuruan talaga tayo dito. Application natin ngayon para natin ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, understand God's hierarchy of revelations. Ito yung hierarchy po kasi pagkakasunod-sunod siya sa pinakamataas na sa pinakamababa. Ito po yun yung God, Father, Son, Holy Spirit. Then yung special revelation, which is Bible, special po talaga ito. And general revelation, nature, conscience, moral, diba? Kasi kasama to yung conscience natin dito na nilikha talaga at binigyan natin ang ating Panginoon, diba? Kaya nga, diba, minsan pag nilagawa tayo isang bagay na mali, no-conscience agad tayo, parang naisip agad natin sa ang ating Panginoon. Ewan ko lang kung sa iba nangyari din, pero sa akin ganun, pag no-conscience ako, parang si Jesus Christ agad yung naisip ko na, kaya parang hindi ko na agad siya ginagawa kasi alam ko hindi ito kalulugod niya at alam ko mali yun. Number 2, consider the Bible as our supreme authority. Ito po, diba kung
may law tayo na parang sinusunod. So, dapat parang kung ano dapat automatic na to, dapat pag kung ano nakasaad sa Bible, dapat sinusunod talaga natin. Parang yun talaga yung pinaka-law natin na bilang tao, bilang living creature dito sa ating mundo. Kailangan sa bawat sulat, bawat verse na nandun, bawat pahina na nasa Biblia kailangan sundin natin. Paging natin siya, supreme authority. And lastly po, form a habit of reading the Bible exegetically. Ito po, i-habit natin yung pagbabasa ng Bible na talagang nilalabas natin yung tunay na kahulugan ng Bible, hindi yung nagdadagdag tayo, ganun ang yung mga learnings natin or teachings natin sa isang bagay. Mali po yun. Kasi as is yun, kung ano talaga yung nasa Biblia, kailangan lang natin yung itindihin, diba? Ilabas talaga natin yung tunay na kahulugan, kung ano ba talagang gusto iparating sa atin ng